Sa pagkakataong ito, ang paksa natin sana ay ang The Four Dogmas of the Blessed Virgin Mary. Pero dahil bukas ay Pentecostes, birth of the church. At alam niyo naman na grabe ang paglaganap sa mga sikta ngayon na labas sa simbahang Katoliko at ang isang layunin, ikalawang Korinto 11:12, walang iba na mailayo ang bawat isa sa atin sa sakramento ng simbahan na siya ang kailangan para sa ating kaligtasan. Kaya, instead na ang paksa natin about four dogmas of the Blessed Virgin Mary, tatalakayin muna natin itong mga iba't ibang aklat na ginagamit sa mga ministro ni Felix Manalo para yung mga inosinteng Katoliko ay matangay sa siktang tinatag ni Felix Manalo. No? Yun ang tatalakayin natin, isa-isahin natin ito mga kapatid para meron kayong ideya. So, kung mapansin ninyo, si General Nicolas Torre na kasalukuyang PNP chief natin ngayon ay dating kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pero bakit ba humihiwalay sila sa Iglesia ni Cristo? May pakita ko muna akong video bago natin tatalakayin ito mga kapatid. Ito. Nakakagulat ang revelasyon ni dating PNP Chief Marmil na mismong ang relihiyon ni General Torre noon na Iglesia ni Cristo ang ginamit para hindi tanggapin ang bagong assignment nito. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side, service first before anything else. And I congratulate you, boss. Yun ang hindi niyo po nakita. Ngunit hindi nila kinaya si General Torre, kaya itiniwalag ito sa iglesia. And I know Nick Torre choose the other side, service first before anything else. And I congratulate you, boss. Yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that's ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo, and all my respect and salute. Hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Itinitiwalago, inaalis sa iglesia at yun ay hindi maliligtas. Sa kasalukuyan, mga kapatid, ongoing ang ating online. Yes? Eto, kumusta? Nag-echo na? Okay, mic sa Zoom nakabukas. Wala naman. Eto. Eto. Wala. Nag-echo pa, wala na. Pero marinig ba ako? Rinig, sis? Okay, rinig, okay. So, tuloy natin mga kapatid. So, wala na mag-echo. No? Tatalakayin natin sa pagkakataong ito
yung mga ginagamit nila na mga aklat para aware kayo. Oh. Ito ang gagamitin nila lalo na pag may isasagawang public debate. So kaya dapat aware ang lahat kaugnay dito, sa mga aklat na ito dahil nagiging epektibo ito. Ano ba yung aklat na ginagamit nila para patunayan na ang Iglesia ni Cristo, kaya nga ang daming mga umanib sa kanilang sikta na akala talagang iyon ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Isa sa mga aklat na ginagamit na mga CFD dapat aware nito dahil ito'y kadalasang ginagamit sa debate ay ang aklat na ang pamagat ay ito po, ang aklat na ito, Fundamentals of Catholic Dogma. Ano po ba ang kanilang binabasa? Ito po ang kanilang binabasa. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274 tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Jesucristo ay nagtayo ng Iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Yan. Ginagamit nila ang aklat Katoliko, Fundamentals of Catholic Dogma, opisyal na aklat nating mga Katoliko, na ang ating Panginoon Jesucristo nagtatag ng Iglesia at pinangalanan ito na Iglesia ni Kristo. So gustong ipalitaw dito sa mga mangangaral ng INC na pag Iglesia ni Kristo, ibig sabihin, sila ang tinutukoy. Mali. Bakit? Ang opisyal nating aral, tandaan ninyo mga kapatid, bakit daming mga nadala? Ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko na lathala sa Catechism of the Catholic Church, numero 811. Ano po ba ang nakasulat? Ito po ang nakasulat sa naturang Catechism. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one holy Catholic Apostolic. These four characteristics inseparably linked with each other indicate essential features of the church and her mission. See? So, therefore, ang tunay na Iglesia ni Kristo, mga kapatid, basta ginamit nila ang aklat Katoliko, hindi iyan ang Iglesiyang tatag ni Felix Manalo. Bakit? Sila na mismo ang nagpatunay kung sino ang unang Iglesia ni Kristo na naitatag doon pa sa Jerusalem. Pakinggan natin ang mga ministro ni Felix Manalo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Okay. At maliban dyan, mga kapatid, ano po bang iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo pag ginamit nila ang Fundamentals of Catholic Dogma? Dahil mabasa ang Church of Christ. So, anong nagpahiwatig dito? Una, nagiging squatter sila sa pangalan.
na ang tinutukoy, hindi yung kang Felix Manalo na itinatag, kundi walang iba. Kung tignan natin ang Fundamentals of Catholic Dogma na iniwasan nila, ito ang mabasa natin, 270. To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. Kaya, kung iniimbitahan kayo sa mga ministro, sa mga pandoktrina, dapat alam ninyo ito mga kapatid. Na pag ginamit nila ang mga aklat Katoliko na mabasa ang Church of Christ, hindi yan tumutukoy sa siktang tatag ni Felix Manalo, kundi sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. At if we would define according to the dogma na iniwasan nila, the true Church of Christ, which is one Holy Catholic Apostolic. Kaya mag-ingat, dami pa mga aklat Katoliko na ginagamit nila mga kapatid. No? Para lang pabulaanan na ang simbahang Katoliko ay hindi tunay na iglesia. Ano pa? Ito po ang aklat, The Spirit of Catholicism. Mahirap na hanapin itong mga aklat na ginagamit nila. Pero ginagamit nila para patunayan na mismo ang otoridad Katoliko, umano, ang nagpatunay na yung iglesia na inaniban, kailangan, lalo na tatag ni Felix Manalo, kailangang aniban upang ang tao ay maligtas. Pakinggan natin. Ito po ang pahayag sa ministro. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patotoo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Hindi po naman ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang iglesia ni Cristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. Ito, pansinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukoy niya wala sa iisang tunay na iglesia, ang sabi niya, walang kaligtasan sa labas ng iglesia. O, yan. So, napansin ninyo, aklat na naman ng Katoliko ang ginagamit para patunayan na ang kanilang iglesia na inaniban at tinatag ni Felix Manalo, kailangan para sa kaligtasan. Pinatunayan ng otoridad Katoliko daw. Pero ano po yung iglesia ni Cristo na binanggit sa naturang aklat? Kung ituloy lang natin pagbasa mga kapatid, ito kasi ang nakasulat. But the Catholic Church alone preaches like her divine master, like one having power, Matthew chapter 7 verse 29, by the unbroken series of her bishops. She stands in a real historical connection with Christ and His apostles. See? So, pag binanggit ang Church of Christ sa mga aklat Katoliko na ginagamit nila mga mahal na kapatid, hindi yan ibig sabihin na ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Ito ang nagpatunay na yung kanilang propaganda na iniwan daw ng simbahang Katoliko ang pangalang Church of Christ, hindi yan totoo. Dahil ilang bisis binanggit sa mga aklat Katoliko, ang problema lang, nagiging squatter sila. Ano pang aklat na ginagamit nila? Ito, Father Smith instructs Jackson
Ito ang kanilang ginagamit. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, ang pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Yan. Ang aklat na naman na Father Smith Instruct Jackson's ginagamit nila. Father Smith Instructs Jackson. Meron talaga silang sariling researchers. Yung mga aklat Katoliko ginamit nila, pinagchap-chap. Pero may iniwasan ang ministro ni Felix Manalo diyan. Ito po pakita ko sa inyo ang binasa niya. Ito mapansin ninyo ang binasa mga kapatid. Kung ano ang iniwasan ng ministro. Napansin niyo, ito ang binasa niya. The Church of Christ, dahil may Church of Christ, the Church of Christ today must be in nature, in power, in teaching, what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, though doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Dito lang sila huminto. May karugtong. Vatican Council, the Church, number 14, said the Catholic Church is the ordinary means of salvation. The Sacred Synod turns its attention first to the Catholic faithful. Tuloy natin. For Christ made present to us in His body, which is the church, is the one mediator and the only way of salvation. Whoever therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it or remain in it, would not be saved. So napansin ninyo ang aklat na ginagamit ng ministro? Ay, sandali. Pakita ko pala. Pakita ko muna ang aklat na ginagamit dito ng mga ministro. Ito. Ito ang aklat na ginagamit nila. So nakita niyo na. Ito. So may karugtong diyan. Ang karugtong diyan ito, dito lang sila, cannot be saved. Refuse to join it, cannot be saved. Kaya pinatunayan kahit sa otoridad Katoliko na kailangan ka magiging iglesia ni Kristo upang maligtas. Pero sino po ba ang iglesia ni Kristong binanggit diyan? Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. So, di ba malinaw na isang pag-aagaw kung tinatawag na squatter talaga. Hindi lang yan. Ito pa, dapat aware kayo. Aklat na, lumang-luman ng aklat Katoliko, mahirap na talaga hanapin ito mga kapatid. Religion, Doctrine, and Practice, ginagamit din ito ng mga ministro ni Manalo.
ito, pakinggan ninyo. Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Caselli, isang paring Jesuita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din, mula sa Biblia, na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa Kanya, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Kaya malinaw po, ayon na rin po sa otoridad ng Iglesia Katolika na ang pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia ay Iglesia ni Kristo. At ang sabi pa nga nung pare, kapatid na Bobby, ay si Kristo ro nagtatag ng isang iglesia mula pa sa kauna-unahang panahon. Tinawag ng sunod sa Kanyang pangalan. Baka sabihin nila, kaya ba natin tinatanggap yung pahayag mismo ng pare na si Francis B. Caselli sapagkat natapat lang sa gusto natin? Hindi, kapatid na Michael. Kaya natin tinatanggap sapagkat binanggit din niya kanina. Yan mga kapatid, no? Ginagamit nila ang mga aklat Katoliko para patunayan na yung iglesyang inaniban nila ay totoong kailangan para sa kaligtasan. Pero kung tingnan natin, kahit nasa SEC registration, sino ba ang nagtatag nila? Sa SEC registration, malinaw po. Ito po ang makita ninyo mga mahal na kapatid, kung sino. Ito ang opisyal na SEC registration ng Iglesia ni Cristo. Translation na ito dahil sa Spanish, Quelos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo. Ngunit ang nakasulat dito sa English na United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature and Executive Office of Industrial Trademarks, Felix Manalo applicant about Unipersonal Corporation or the society called Iglesia ni Cristo, that the applicant appears before this office and respectfully declares that the said applicant is the founder and the present head of the society named Iglesia ni Cristo and desires to convert said society into a unipersonal corporation. Kaya kung tingnan natin sa kanilang Pasugo Magazine, malinaw na nakasulat sa Pasugo Magazine na pahina 11. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Sila mismo ang umaamin kung sino ang nagtatag sa kanila. At sila mismo ang nagsabi na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Tanong, yun po bang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission? Yun po ba'y batayan na ang iglesia ay walang kaugnayan sa mga apostolis ng ating Panginoong Jesucristo? Balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine. Dapat aware kayo nito mga kapatid. Sa Enero-Pebrero 1981, pahina 51 ni Brigido Lubao, ito po ang mabasa natin. Si Chief Iloora kasama ng ibang mga kaanib na natiwalag sa Iglesia ni Cristo ay nagtatag ng kanyang sariling relihiyon noong Mayo 1922. Mayroon ba tayong maipakitang katibayan mula sa mismong Iglesia na tatag ni Perez tungkol sa simula ng pagkatatag nito? Narito ang isang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. Kaya malinaw na wala silang kaugnayan, munti man
sa iglesyang tatag at nagsimula sa Jerusalem. Anong punto dito? Sila mismo nagpatunay na pag narehistro sa Securities and Exchange Commission, yon ang katibayan na ano? Na wala daw umanong kaugnayan sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Okay, balikan natin ang aklat na Religion, Doctrine and Practice dahil mabasa nila ano yung binasa ng ministro. Ang binasa ng ministro na pahina 442 at ituloy sa 43. Ito ang aklat na kanilang binasa, mga kapatid. Ito. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered as a human document. We learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ. Kaya sabihin nila, kahit otoridad katoliko nagpatunay na ang iglesyang ititatag ng ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Church of Christ. Tanong, yun po ba ang Church of Christ na binanggit diyan sa naturang aklat? Yun po ba ay Church of Christ na tatag ni Felix Manalo? Ito ang iniwasan nila na mabasa sa naturang aklat. Ito, mapansin ninyo. The lessons on the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven, and that He has commanded all men to be members of it, our way is clear. So, malinaw mga kapatid na yung mga binanggit nila na aklat katoliko, walang iba. Ang pinatunayan diyan ay hindi yung siktang inaniban nila na tatag lang ni Felix Manalo, kundi walang iba. Ang pinatunayan, ang Iglesia Katolika. Kaya ayon sa kaanib ng Iglesia ni Cristo, eto. Palabas nyo yung tunay ng pagkatao, huwag tayong manloko ng kapwa natin, ganun lang. Kung minsan may na-upload tayong mga fake news, ay bunga lang po yun ng pati tayo na budol din. Ganun lang po yun, mga mahal na kababayan. Pero hindi pang layunin ay mangloko po tayo ng kapwa, masama po yun. Dahil mismo ang Diyos nakatingin po sa atin. So, dapat huwag talagang magpabudol. No? Masama yan kung magpabudol tayo dahil ang Diyos talaga nakatingin sa atin. At tandaan natin, mga mahal na kapatid, na ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Ngunit napaka-peligro talaga pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Alam nyo, may iba't iba silang, kaya nga kung tingnan natin ang history, may iba't iba silang patunay na ang Iglesia Katoliko daw ay di tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero mahirapan talaga sila pagtanungin ninyo, kung di si Kristo ang nagtatag sa Iglesia ni Kristo, sino? Okay? Una, kung tingnan natin, sisilipin natin ang kanilang Pasugo Magazine. Alam nyo mga kapatid, ito nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Inaamin talaga nila. Pansin nyo, nakita nyo. Does the Iglesia ni Cristo merely claim that it is the true church? Anong kanilang pahayag? The Iglesia ni Cristo Church of Christ, close parenthesis, does not merely claim that it is the true church. One of the reasons the Iglesia ni Cristo that emerged in the Philippines in 1914. Malinaw yan sa kanilang Pasugo Magazine. Hindi pala nila inaangkin na sila'y tunay na iglesia. Bakit? Dahil sila'y
lumitaw noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. At kahit sa kanilang Pasugo Magazine, pinatunayan na yan, mga kapatid. Anong mabasa sa lumang Pasugo Magazine? Iisa lamang ang tanging makapagtayo ng iglesyang magiging dapat sa Diyos. Kung sino? Ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Sino mang tao magiging marunong umangmang, maging dakila o hamak, ay walang karapatang magtayo ng iglesia. O, see? Sila mismo ang nagsabi niyan na sino mang tao marunong man umangmang ay walang karapatang magtayo. Pero alam niyo mga kay kapatid, kailan naitayo ang kanilang iglesia? Kaya bakit sinabi nilang walang karapatan pero nagtayo pa rin? Silipin natin ang kanilang Pasugo Magazine. Ito mabasa. Kailan na patala sa pamalaan o narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914, tunay nga na sinasabi sa rehistro na si kapatid Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. See? Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo. At alam niyo ba, nabatay sa kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid, nagkukontrahan ang mga aral nila kung sino ang nagtayo, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko. So, ang ating Panginoon Jesucristo lamang ang magtatag sa iglesia. At tingnan natin ang kontrahan sa kanilang pasugo, mga kapatid. Dapat alam ninyo ito dahil pinatunayan nila minsan na ang Katoliko'y tatag lamang ng tao. Pero ito sa Pasugo Magazine nila, na ang may akda ay si Marcelino Francisco. Iglesia Katolika Romana natayo sa pagkakaisa sa imperyo at ng Iglesia sa Roma. Natayo noong ika-6 na siglo sa pagitan ng taong 527-562. So, kailan daw na itayo ang Iglesia Katolika ayon sa kanilang pasugo? Ika-6 na siglo. Ngayon, kontra na ito sa sinabi nila na the Catholic Church was founded by St. Ignatius, Bishop of Antioch. Hindi lang, ito pa, isa kang Pasugo Magazine nila, mga kapatid. Sapagkat nang matatag ang Iglesia Katolika noong ika-5 siglo, matagal nang patay ang mga apostol ni Kristo. Kailan na naman umano na itatag ang simbahang Katoliko? Ika-5 siglo. Alin ba ang totoo? Ika-5 siglo? Ika-6 na siglo? O sa panahon ni San Ignacio? Ito pa, nagkukontrahan. Sa Pasugo Magazine nila, sino ang lumikha ng pangalang Iglesia Apostolika Katolika Romana? Ang Konselyo Vaticano noong 1870. Kaya pinatunayan nila sa pasugong ito, 1870 na itatag ang simbahang Katoliko. Kaya binanggit natin ito, mga kapatid, at tinatalakay dahil bukas ay Pentecostes, the birth of the church. Ang tunay na iglesia ni Kristo, walang iba. May taglay siyang palatandaan na di makita sa iglesyang tatag lamang ng tao. At ayon sa Pasugo Magazine, at ayon naman kahit pa sa mga ministro na narinig niyo, pinatunayan na ang tunay na iglesia ni Kristo ay walang iba, ang simbahang Katoliko. Kaya mga kapatid, huwag magpabulodol, huwag magpadaya. Dapat meron din kayong mga kopya sa mga aklat na pinagamit nila dahil yun ang ginawa nilang kapital para i-chop-chop. Para i-chop-chop at marami ng
mga nahikayat nila sa ganong uri ng taktika. Okay? So, bago tayo magtapos, mga mahal na kapatid, baka sa side yan sa parokya ni Father Danilo Divaras, may mga katanungan kaugnay sa ating pagtalakay. Sa susunod na lang natin tatalakayin yung 4 dogmas of the Catholic Church, din 7 sacrament, para yung nag-attend sa formation online ay mag-graduate na tayo. Okay? May katanungan dyan, Sis Abigail? Meron po, brother. Okay, you may go ahead. Okay na. Okay na. Hello po, brother. Yes? Di ba sinasabi po ng mga INC bawal po yung kumain ng dugo, pero na-declare naman po ni Jesus mismo sa New Testament na malinis po at malinis lang. Pero bakit po pinipilit pa rin ng mga INC, brother Wendell? Okay, maraming salamat sa katanungan na kapatid, no? Kumusta? Nandyan ba si Father? Hello bro, Nanding. Nandyan ba si Father? Dito po. Ha? Hello, brother. Hello, Father. Oh. So, ito muna ang ating tinatalakay ngayon dahil Pentecost bukas, no? Pentecost bukas, magdiwang tayo ng birth of the Catholic Church. So, okay. Bro, Nanding, di ba okay na ang mga aklat na pwedeng guide diyan sa mga... Yes, bro. Okay na. It's about na lang. Compile na lang as a book. Okay na. May sample na ako. Ang ating kasamang si FD na gustong mag-attend online, yung sa ibang parokya, naka-attend ba siya ngayon? Yung kasama natin sa convention? Sila Oswald, bro. Si Brother Oswald. So hindi na namin naisip. Busy din po kasi siya, brother. Si Father Oswald. Busy Okay. din po. Kaya, tsaka medyo malayo po kasi siya sa amin. Okay. Sa Burgos siya, bro. Burgos Pero yan. sa susunod, itatap namin siya. Sa parokya ni Father Lasting. Okay. So, sadali nawala yung... ito pala. Okay. Sadali. Bro, before June ends, magpapadala ako ng compiled na nung books na ginawa mo, bro. Send ko doon sa address mo. Okay. Sige, mas Yes, bro. maganda. Bro. Tapos kung may gusto, ipoproduce na lang natin. Okay. Sige, mas maganda. Okay. Punta muna tayo sa pagkain ng dugo, no? Isa sa mga batayan diyan, kapatid, bakit bawal sa kanila ang pagkain ng dugo? Yung lumang tipan. Pero nagtaka lang tayo, kung ginagamit nila yung lumang tipan, nasa lumang tipan din, bawal kakain ng baboy. Di ba? Ba't pinili lang nila? Leviticus Kapitulo 11, versikulo Leviticus Kapitulo 17, versikulo 11, yun ang batayan nila na bawal kakain ng dugo. At Leviticus Kapitulo 3, versikulo 17. Yun ang ginagamit nila na bawal ang pagkain ng dugo. Pero ang tanong, bakit po ba na tayong mga Katoliko ay kakain tayo ng dugo o dinuguan kung nasa aklat na ginagamit nila, Levitico Kapitulo 11, versikulo 17. Una, malinaw at kitang-kita na
ipinagbabawal noon ang pagkain ng dugo. Pero sa bagong tipan, mga kapatid, malinaw din ang pahayag diyan sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 6, na yung dugo ng ating Panginoon Jesucristo ang naghugas sa ating kasalanan. At kung tingnan natin ang Hebreo Kapitulo 13, versikulo 9, yung mga ipinagbabawal noon ay di na nag-epekto sa panahon ng mga apostol. No? At kung panindigan talaga nila, bawal ang pagkain ng dugo. Sige, halimbawa, kapatid, halimbawa, mag-ihaw sila ng isda. Mag-ihaw ng isda, kahit yung kaning baboy o baka, iihawin nila yan. Ano ang palatandaan? Ano ang palatandaan na yung inihaw nila ay hindi luto? Ang palatandaan, dumudugo yon, di ba? So, anong gawin nila? Dahil dumudugo, o di, iihawin uli para maluto. O asaan ang dugo nun? No? Alang na lumabas sa kaniyang laman, naluto din. Di kinain din nila. Oh. Kaya, kung tingnan natin ang Hebreo Kapitulo 7, versikulo 18, kung gayon, inalis yung unang tuntunin dahil ito'y mahina at walang bisa. Yun ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat. Ang isa sa tuntuning inalis ay yung patungkol sa pag-alay ng dugo sa mga hayop. Bakit? Dahil ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo ang nagpapatawad. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 26. Kaya, yung kanilang aral na bawal ang pagkain ng dugo, pinipili lang nila yan sa nakasulat sa Biblia, sa lumang tipan, pero di na yan mag-epekto sa bagong tipan, kapatid. Okay? Next question. Kung meron. Bro, good evening. Di ba Yes. yung Iglesia ni Cristo, meron silang patakaran na bawal ikasal yung kaanib nila sa ibang sekta? Ano ang basis nila doon, bro? Doon sa patakaran nila na yun, kung bakit yan? Okay. Yes. Bawal sa iglesia na ikasal. No? At kung makasal ka sa ibang pananampalataya, ay kailangan, kundi talaga madala, no? Ma-reject ka sa kanilang sikta. No? So, ano po ba ang pinagbatayan nila? Ang pinagbatayan, nasa aklat yung pandoktrina, utos talaga ng kanilang iglesia na ipinagbabawal ang pag-asawa ng hindi kapananampalataya. Dahil bakit? Una, nasa kanilang aral, huwag kayong makipaghalubilo sa mga taga-sanlibutan. Sino po ba yung mga taga-sanlibutan? Yung hindi iglesia ni Kristo. Ang tawag nila ay taga-sanlibutan. Huwag makipaghalubilo. Dahil ang taga-sanlibutan, lalo ng Katoliko, sa impyerno na para sa kanilang doktrina. Kaya kailangan umanib sa kanilang iglesia. Nakapagtataka lang, di mag-asawa ng iglesia at hindi kapananampalataya, di mag-asawa ng taga-sanlibutan, pero panahon ng eleksyon, sinusuportahan nila mga taga-sanlibutan. Hindi kaanib nila. Oh.
Contradiction yan. Kung ang kanilang opisyal na aral, bawal makipaghalubilo sa mga taga-sanlibutan na hindi ka pananampalataya. Bawal mag-asawa. Pero, malaking contradiction. Bakit sa panahong eleksyon, sinusuportahan nila? Hindi naman iglesia, mga kaanib. Mga Katoliko naman karamihan. Hindi, taga-sanlibutan yan. Malaking contradiction sa kanilang aral yan. Next question. Good evening po, brother. Yung next question po is it true that Felix Manalo was God's last messenger according to the INK? Well, sa kanilang teaching, iyon ang kanilang aral na si Felix Manalo ay last messenger. Pero kung tingnan naman natin sa Biblia, malinaw naman sino ba ang last messenger sa Biblia? Ang ating Panginoong Hesukristo. Inaagaw naman na sa Hebreo. Inaagaw na naman, Hebreo Kapitulo 1, inaagaw na naman nila ang tungkulin ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, ang pagiging last messenger ni Felix Manalo ay pinatunayan nila sa paglitaw ng digmaang pandaigdig. Pero alam nyo ba kung ano ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Ito po ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine na dapat malaman ng karamihan. Ito. Sa panahon ng digmaang pansanlibutan, noong 1914, ay may nagsiparitong mga antikristo. Sila ay nagsiparito sa pangalan ni Kristo. See? Ano daw? May mga nagsiparitong mga antikristo. At ano yan? Walang iba kundi yung lumitaw sa 1914. Sino po ba ang katuparan na lumitaw sa 1914? Walang iba kundi ang kanilang doktrina, si Felix Manalo ay huling sugo. Bakit huling sugo? Gagamitin nila yung ibong mandaragit sa Isaias 46:11. Pero kung tingnan natin, out of context sila. Bakit? Dahil ang ibong mandaragit diyan, malinaw naman na kung tingnan natin ang Bible na Isaias 46:11 sa The Voice version, si Cyrus, kahit sa Amplified Bible pa, Isaiah chapter 46 verse 11, si Cyrus ang binanggit diyan. Kahit sa Biblia na tinatawag na ang dating Biblia, sa Isaiah 44 versikulo 28, si Ciro yung tinatawag, hindi si Kibuloy. At hindi si Felix Manalo. So inaagaw lang nila ang tungkulin, no? At maliban diyan, ang kanyang pagiging tawag diyan last messenger, siya'y anghel daw ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 2-3. Eto, ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang katuparan ng hinuhula ang ibang anghel sa Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 2-3 ay si kapatid na Felix Manalo. Siya ang kinatuparan ng ibang anghel na may taglay na tatak ng Diyos na buhay. Yun ang kanilang aral. Claim nila na si Felix Manalo ang anghel daw sa Apokalipsis. Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2-3. Claim lang din yan nila. Bakit? Nagsusuwagan, nagkontrahan sa kanilang aral. Nasa Pasugo Magazine nila, Pasugo Magazine, ang may akda ay si Teofilo Ramos. Ito, hindi ipinangaral ni kapatid Manalo
na siya ay anghel at sino mang ministro ng Iglesia ni Cristo ay hindi ipinangaral ang ganyan. Wala kaming ganyang paniniwala. O, nasa kanilang pasugo magasin yan. Ang tanong, ang kaniyang pagkahuling sugo o anghel, ano nga ba talaga? Turo nila o hindi nila ipinangaral? O, so, diyan pa lang, mga kapatid, nagsusuwaga na. May kukontrahan na. Okay? Next question. Brother, last question po. At totoo po ba na bago po mamatay si Felix Manalo, bumalik po siya bilang isang Katoliko? Ay, At hindi yung yan totoo po. Hindi yan totoo, kapatid. Okay po. Hindi yan totoo na bumalik siya sa simbahang Katoliko. Nanatili siya sa kanyang sikta na itinatag. Okay? So, hilingin na natin ang blessing ni Father Danny. Father Dan. Okay. Thank you, Father, Son, and Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, brother. Maraming salamat, Father. Maraming salamat. Okay. See you po. See you po next Saturday. Yes, bro. Yes, bro. Yes. Bye po sa inyo, mga kapatid. Bye-bye. Salamat, bro Nanding, Sis Abby, Yes po. Father Danilo. Maraming salamat. Thank you. Okay, bye-bye. Okay? Bye po. Balik sa inyo, Sis Hilda.